ang mga reklamong sisikaping ayusin ng public attorney ngayong gabi. Property regime of unions without marriage at quasi delito. Ano ko sinampal yung bata? Hindi ko po sinasab. Pangarap ng nakakarami sa atin ang makahanap ng makakasama at makakatuwang sa ating buhay. Pero paano kung ang pangarap na relasyon na ito ay sa hiwalayan at posibleng demandahan lang pala magwawakas? Maghaharap ang dating magkarelasyon kay Public Attorney Chief Persida Acosta. Ang reklamo ang hatian ng kanilang mga ari-arian na naipundar noong sila ay nagsasama pa. Tayo po tayong lahat. Magsisimula na po ang mediation. Mangyari pong magsiupo na ang lahat. Ang mediation na ito ay programa ng Public Attorney's Office sa ating 297 district offices nationwide at sa ating 17 regional offices sa buong Kapuluan. Ito ay napakahalaga sapagkat nakakabawas sa dockets ng ating husgado at natutulungan ang mga mamamayang Pilipino. Sa oras na ito, ang gusto kong marinig lang ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang kasinungalingan, walang bawas, walang kulang. Sino ang nagrereklamo? Anong yung pangalan? Anong yung edad? Ang nagrereklamo, Brenda Muñoz, taga Quezon City. Ang inirereklamo, Ralph Joseph Manalo, taga Antipolo City. Anong yung reklamo? Kami ay nagsama ni Ralph ng halos 2 years. Ang gusto niyang mangyari, kunin sa akin ng mga gamit, pero wala naman siyang naibigay na sapat na pera pambili ng mga gamit. Ikaw naman, Ralph. Nagkakilala po kami is June 9, 2008 po. Nag-live-in po kami ng 2 taon. Tapos po, pares po kami kumikita ng malaki po. Yung mga gamit po, ang gusto ko rin po makuha yung mga gamit ko na naipundar ko po. And for your info, ang TV lang ang nabili mo sa lahat ng gamit natin. TV, pati yung dining table at sala set ako ang bumili nun. Brenda, nag-iintrega ba ng pera sa'yo itong si Ralph? Nag-iintrega po siya sa akin ng pera pero hindi ganong kalakihan. Sa makatwid meron? May naibibigay? Mga magkano kaya isang buwan na naibibigay sa'yo? 10,000 lang po nabibigay niyan sa akin sa isang buwan. Mas malaki pa po kung kumita sa kanya. Ikaw naman, Ralph, totoo ba yun? 10,000 kada buwan? Hindi po yung totoo. Naibibigay po sa kanya is 20,000 po. Sa mediation na ito, dapat niyong maunawa at ng lahat na hindi natin nire-recognize o dinidignify ang pagsasama outside lawful wedlock. Kaya lang, sa ating batas, pinoproteksyonan ang karapatan ng isang tao at individual sa kanyang mga ari-arian. At kahit na ang nagsasama ay nasasabing common law spouses, ay may karapatan sa isa't isa at mayroong mga batas na tumutukoy para dito. Ay, bakit ba kayo nagkahiwalay, Brenda? Dahil po sa ginagawa niya. Ang pagsasama niyo ba ay dahil lamang sa pera o pag-iintrega niya, Brenda? Hindi po, kasi mahal po namin talaga yung isa't isa. Ewan ko po sa kanya kung bakit siya naging malamig. Yung pala may iba po siyang nagugustuhan. May natatandaan ka pa bang ibang dahilan kaya kayo ay nagkalamigan at humantong sa paghihiwalay? May sinalihan ho kasi akong beauty pageant. Tapos, hindi niya ako sinasamahan, which is dapat siya ang kasama ko. Yun pala, may nakapagsabi sa akin na may iba siyang pinagkakaabalahan. Ron? Sa totoo lang po niyan, pinupuntahan ko po siya every time po na may rehearsals po siya, may... Yung tapos Hindi time ka po nga tumatagal ng 1 minuto. Sa totoo lang po, tumatagal naman po ako. Pero lahat po ng sinasabi niya, mali po. Mali. Opo. Brenda, mali daw ang mga sinasabi mo. Ang sabi ko sa inyo, walang magsisinungaling, ha? Walang magdadagdag, Pwede ba? walang magpabawas. Hindi ho talaga siya pumupunta. Napakasinungaling mo talaga. Pumupunta ako. Paano ka pumupunta
kasama mo. Tigilan mo ako, Ralph. Pero at least ako may oras pa rin ako para sa'yo. May oras? Hindi nga kita naaabutan sa bahay. Simula nang maging babae mo yung malanding yun. Talagang kayo na ba? Hindi na ba pwedeng magkabalikan kayo ni Brenda? Sa akin lang po sana nga po, magkabalikan po kami. Pero sa kanya na po ang desisyon niya. Hindi kita kailangan sa ganda kong to. Pwede ba? Bumalik tayo doon sa issue. Sa hatian ng inyong ari-arian, sinasabi ni Brenda na siya lang ang nakapagpundar. Pero ang sabi mo naman, nagsishare ka ng 20,000 a month, nagbibigay ka sa kanya. So, share kayo sa lahat ng naipundar. Merong batas na sumasakop sa inyo, ano? Sa Artikulo 147, no? Article 147 of the Family Code, may pagsasama na isang babae at lalaki pero walang legal impediment. So, binata, dalaga? Yes, O, yun. Yung walang legal impediment, ibig sabihin capacitated to enter into a contract of marriage ang bawat isa. Subalit, ang batas dyan ay co-ownership. Ibig sabihin, meron kayong contribution, meron kayong joint efforts para makapagpundar, nagsishare ang lalaki, nagsishare ang babae. Ang rule dyan ay hati kayo sa lahat ng naipupundar nyo. So, anong gusto mo, Brenda? Asunto o areglo? Ang gusto ko kasi, attorney, pag kukuha siya ng gamit, ako mamimili ko anong ibibigay ko sa kanya. Kasi bibigay lang naman niya sa babae niya. O di areglo, ang gusto mo. Areglo. Ikaw, Ralph. Areglo. So sa puntong yan, may sinasabi siya, Ralph, na siya daw ang mamimili kung ano ibibigay sa'yo. Ano na lang po, paghahatian na lang po namin yung gamit. Teka muna, paano mahahati ang telebisyon? Hindi pwede mahati yun. Pag biniyak natin ang telebisyon, Oo nga, ang tanga-tanga mo hindi talaga. natin mapapakinabangan. Di kasi po 2 flat screen po yung binili. Ano? 2 pong flat screen. Na TV. 2 flat screen. Ibig sabihin, tigisa kayo sa flat screen. Ganon? Pares po namin ay punda rin. So, ang naipundar nyo lang, telebisyon. Ano pa, Brenda? Sala, Sala set? Opo. O ano pa? dining table, Dining table? tsaka kama, Kama? microwave. O. Maghahatian kayo sa mga particulars na gamit nyo. Anong gusto mo, Brenda, mapunta sa'yo? Akin po yung kama, isang TV, tapos dining table. Ano mapupunta sa kanya? Yung isang TV, tsaka sala lang po. Ay, may microwave pa, di ba? Sa akin po yung microwave. Ang dami yatang napunta sa'yo. Sa'yo yung kama, sa'yo yung isang TV, sa'yo yung dining table. O sa kanya po yung rice cooker. O ang mapupunta sa kanya, rice cooker, isang TV, isang sala set. Tsaka yung hot and cold. Hot and cold na ano? Water dispenser. Water dispenser. Pati po aparador sa akin. So, ang mapupunta sa'yo, Ralph, isang telebisyon, isang sala set, isang rice cooker, saka isang water dispenser. Sa'yo ang mapupunta, Brenda, isang TV, isang dining table, microwave, kama, aparador. Ala na ba iba? Okay na sa'yo, Ralph, yun? Sige, sa oras na ito, tayo ay pupunta na sa inyong paglagda sa compromise agreement tungkol sa mga ari-arian na inyong naipundar sa ilalim na inyong pagsasama na labas ng matrimonyo. Matapos ang palitan ng masasakit na salita ni na Brenda Muñoz at Ralph Joseph Manalo, nagkasundo rin ang dating magkarelasyon, patas nilang paghahatian ang mga naipundar na gamit kagaya ng sinasabi sa Article 147 ng Family Code na tumutukoy sa property regime of unions without marriage. Sa aming pagbabalik, reklamo sa away bata na nauwi sa tangkang pagpatay ang sisikabing ayusin ng inyong public attorney. Pag sumabat, wala ka doon. Kasi ano sabi sinungaling, hindi ka sasabi. Malayo ang lugar mo sa amin. Anti naman. Ihanda na ang susunod na mga partido para sa mediation. Papasukin na ang susunod na mga partido. Kanina isang reklamo ang nasolusyonan ng inyong public attorney. Ngayon naman, simpleng away bata na nauwi sa tangkang pagpatay ang reklamong susubukang ayusin ni Attorney Acosta. Ang nagrereklamo, anong pangalan? Ang nagrereklamo, Maria Mucha Perez, 27 taong gulang mula sa Venancio Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Ang inirereklamo, Richelda de la Cruz, 43 taong gulang mula sa Venancio Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Anong yung reklamo?
paghangad po ng anak niya ng kutsilyo sa akin. Minor de edad yung anak niya, mga 15 po. Pero ang kanyang paghawak ng kutsilyo, as in, parang desididong pumatay kasi pag ganyan. Sino ka mo yung sasaksakin? Ikaw? Ako po. Bakit ka naman sasaksakin? Ano ba kasalanan mo sa kanila? Ganito po yung nangyari, attorney. Yung inaasan ng bebe na yon, yung batang Joseph, bandang August 7, mga alas 5 ng hapon. August 7, 2010. Opo, alas 5 po ng hapon. Ngayon po, dahil sa galit ng bata, kumuha ng bitak ng bato. Pag bato niya, natamaan na to, sinaway ngayon Sinong namin ito? Ito po. Siya, ano pangalan mo? Yolanda. Okay. Tapos? Sabi ko, nakatama na kayo, hindi kayo hingi ng dispensa. Tapos, tinatawang-tawanan lang kami ng anak niya, ng bebe. Sabi lang ng asawa ko, ikaw, Toto, huwag mo nang asarin yung si Joseph para hindi kumuha ng bato. Magparaya ka dahil bata yan sa'yo. Tapos nga po, yun, di sumugod yung anak niya. Pinagtutulungan daw namin mag-asawa yung asawa niya. Dahil sa edad na yun, mag-asawa na po yun, nagli-live-in po yun. Tapos, ba't inaano niyo yung asawa ko? Sabi ko, hindi namin naano yung asawa mo kasi ginagalit niya yung kapatid mo. Dapat yung kapatid mo kampihan mo kasi ginagalit niya eh. Yung anak niyang bebeng nakatayo na doon. Hoy, mahadera ka. Wala tayong pakalaman ka ng buhay natin. Wala tayong pakalaman yung buhay mo. Ikaw, babae ka, pag pinatulang kita, tulog ka dyan. Sabi ko, kaya mo, dinuro ko. Ayun lang ang ginawa ko, sinabihan dinuro ka ng ko. ganon? Oo, Babae ba pinatulang yun, kita. lalaki? Yung bata. Babae po. Sige, magpaliwanag ka, Alin Sinungaling ka. Dumating ka sa bahay, sinampal mo bigla ang anak nito. Ay, ang ginawa naman ng anak ko, kumuha ng kutsilyo at dinambahan ka ng saksak. Kaya sabi ko, Inamin mo, nangutsilyo yung anak mo. inamin ko talaga. Anong sabi ko sa'yo? Lumayo ka na sa bahay namin. Wala kang sinasabi. Kung Dahil sinungaling ka, ikaw ang sinungaling ka. Wala ka rin alam, sagot ka ng sagot. Wala kang Wala alam, akong alam. bibig. Nasa Doon bahay na ako. pangyayari na yun. Wala Nasa kang bahay alam, ako. kaya huwag ka sumagot. Doon ka sinaksak ng anak ko dahil sumugod ka doon na nga, nampal pero ka. ang ating pinag-uusapan, ang punot dulo ng gulo, kung Oo, ba't ako sige, sumugod doon. tapusin mo sa'yo, sasagutin Ngayon, kita. hindi mo alam. Alin Bebeng, sabi mo kanina, kutsilyo, kumuha ng kutsilyo yung anak mo. Kumuha Nakita ko ng mo? kutsilyo. Nakita Nakita mo? ko po, inawat ko po sila. Sino inawat mo? Silang dalawa. Hindi Ikaw mo ang inawa, umawat. umalis ka sa So pagkaharap nakita mo sa akin eh. yung anak mo na may dalang kutsilyo. Nakita ko po, dahil minumura po niya yung... Sino nagmumura siya? Sino? Tapos, sinampal din. Sinampal. Bakit mo naman sinampal yung bata? Hindi ko po sinampal yung bata. Dahil ako po, kahit ganito po ako, alam ko ang batas na pag sinaktan ko yan, ang kaso ko, child abuse. Kasi iniisip ko, bata, kukuha ng kutsilyo at tatangkain kang saksakin. Ayun nga po, nabigla Galit ba? ako Anong eh. motibo ng batang yun? Sa galit, dahil po sa pagtatanggol sa asawa niya na inaano Sinampal po mo. namin mag-asawa. Inaano nyo? Yung pinagtutulungan po daw namin. Bakit anong pagtutulong? Yung sinaway po ng asawa ko na wag mo nang galitin si Joseph para hindi mambato. Ngayon, yun ang kinagalit Ang na Joseph na yon, anak nino. anak ni Bibing Ni Bibing. po. Na hindi niya alam kung ano bang gulo ang nangyayari. Yung maawat Sumabat lang siya. kayo, bale. Oo, maawat lang po kami. Kayo pa ang parang nadamay nung bandang Nadamay huli. po. Yung pala naman, Humihingi inaawat lang lang po ako naman si, ano Gusto ko lang po humingi ng Joseph dispensa eh, yung anak oh. niya dito dahil Yung natinamaan anak niya. ko O, teka, ito mo siya muna. Ang anak ko po, sinugod niya ngayon at sinampal niya yung anak niya. Dahil nasa bahay, magsinta Sinugod niya. sila. Teka, Opo. sasabihin niyo mga pangalan kasi maraming involved na parties, ano? Yung paggamit niyo niya, siya, banggitin niyo ang pangalan para maayos tayo, ha? Sino sumugod? It's si Chacha po. O, Maria Mutya, ang tunay na pangalan. Okay? O, sige. Pumunta po siya sa bahay, sumugod siya. Ay, yung anak naman nito nasa bahay dahil syuta nga nung anak ko. Eh, sinampal niya ngayon. Ay, nakita ng Nakita anak ba ko. ng dalawang mata mo na sinampal ni Opo. Cha? Kitang-kita ko po. Eh, sabi niya hindi niya sinampal. Sinampal talaga po niya. Alin Bibing, pagsalitain natin yung testigo mo. Alin Bibing. Anong pangalan niyo po? Yolanda po. Testigo ka ni Cha. O, sige. Ano ngayon ang iyong masasabi? Hindi sinampal ang anak mo. Ay, anong ang tingin anak mo sa mo akin? nga ang sobrang galit. Alam ba kung ano pa ang sabi sa akin? Pakinggan niyo muna ako. Ikaw, ba't andito ka? Anong kinalalaman mo? Hindi mo naman alam ang pangyayari, nandito ka. Sino sabi sa'yo hindi ko alam ang pangyayari? Ako ang tinamaan ng bato. Ako ang tinamaan ng bato. Sino lang ba to? Yung anak po niya. Si Joseph. Kanina ka pa. Aray! Gago ka. Aray ko, ano ba?
nagtatato. Ang mali. Yung Nakita anak mo yun? mo, ang matapa. Sino yung may hawak ng kutsilyo uli na mananaksak? Si Maria P. Yun. Eka, Cha, Aling Bebe. Pagsalitain natin yung testigo mo, Aling Bebe. Sige po na. Ang pangalan mo po uli? Lisa. Lisa. Sige, Lisa. 2 araw mula po ngayon, nagpunta po siya sa bahay. Ang sabi niya, harapin daw namin yung patawag ni Kapitan para daw sa mga anak namin na nasasangkot sa ganon. Nung mangyari yung magtatangkang manaksak, nandun ka din. Wala po ako. Wala ka. Hindi ko nga po alam eh. So wala ka palang alam. Yung pambabato, wala ka din doon. Wala rin po. O di wala ka palang alam. Paano ka naging testigo kung wala ka alam? So saan humantong itong mga gulong to? Sa barangay po, nagreklamo po ako kasi nga po, hindi ko nga po masaktan dahil minor de edad. Cha, may sinasabi sila na nanampal ka. Hindi po ako nananampal. Hindi nananampal. Eh sabi May mo, mga nakita anak mo, po ako, Aling Bebe. 5 anak ko, hindi po ako nananakit ng bata. Tapos, Sinungaling ka. bakit? Alam mo ba? Alam mo ba ang punot dulo? Nandun ka ba? Wala ka doon. Kaya huwag kang sumabat. Wala ka doon. Sinungaling ka. Kasi ano sa atin sinungaling? Eh, Marami hindi ka nagsasabi sa kasali. akin, sinungaling ka. Malayo ang lugar mo sa amin. Ako Sinungaling ang kayo. tinamaan ng bato na andun Kayo ako nga sa ang tinamaan. Ba't siya nagre-reklamo? Ba't hindi kayo? nakatayo. Sinasaway niya yung anak Ah, niyo. silensyo muna. Ako muna. Mahaba na. Kayo, mga magulang, di ba? May anak ka rin. Meron po. Ilan anak mo? 5 po. 5. Kayo, ikaw, ilan anak mo, Aling Bebe? 6. 6. Ikaw? Isa lang. Ang mga magulang, kapag minor de edad ang mga anak, kung ano man yung mga civil aspect niyan, yung mga damages niyan, nananagot ang magulang. Dahil wala naman pambayad ang bata. Kahit sabihin nyo pa na ang 15-year-old and below, sa bagong batas ngayon, Republic Act 9344, ay walang criminal responsibility pananagutan ng magulang yung mga civil damages. So, maaasunto pa rin kayo. Civil action. Ngayon, yung pagtatangka na may kutsilyo papatay, aba, yon ay pwedeng pumasok sa frustrated murder, depende sa circumstances, o attempted homicide. Sa puntong ito, laging sangkot ang magulang dahil kayo ang may parental authority. Kung may nagawa ang inyong anak, dapat makipag-ayos agad kayo. Huwag daanin sa talakan, awayan. Kaya sa puntong ito, ang tanong ko sa inyo, anong gusto mo? Ikaw, Cha, asunto o areglo? Napakinggan natin ang argumento ng magkabilang panig. Ayon kay Maria Mutia Perez, walang karapatan ng anak ni Richelda Cruz na tutukan siya ng patalim dahil lamang sa pananaway niya rito. Alamin ang kahihinatnan ng reklamong ito. Mangangako ka na hindi ka na makikialam sa buhay nila. Opo, sana yung pag-ano niya sa mga bata, para respetuhin siya. Unahin mo na niya pag-respeto. Narinig natin ang bersyon ng kwento ng dalawang panig. Ayon kay Maria Mutia Perez, sinaway lamang niya ang anak ni Richelda de la Cruz nang pagtangkaan siyang saksakin ito. Pero ayon kay Richelda, nadala lamang ng galit ang kanyang anak nang makita niyang sinampal ang kasintahan nito, kaya nagawa nitong tutukan ng kutsilyo si Maria. Magkakaaregluhan pa kaya ang magkakaaway na magkapitbahay? O diretso asunto na ang usapan? Ang kaso, quasi delito. Dahil 13 taong gulang pa lang ang bata, hindi siya maaaring sampahan ng kasong kriminal batay sa itinatagda ng Section 6 ng Republic Act 9344. Ayon sa batas, lahat ng bata na may edad na 15 pababa sa panahong ginawa niya ang krimen ay absuelto sa anumang kasong kriminal. Subalit, kailangang dumaan sa isang intervention program alinsunod sa Section 20 ng batas na ito. Sa ganitong pagkakataon, kailangang panagutan ng ama at kung patay na ito ay ng ina ang anumang pinsala o damages na nagawa ng kanilang anak. Kaya sa puntong ito, ang tanong ko sa inyo, anong gusto mo? Ikaw, Cha, asunto o areglo? Areglo po. Ikaw, Aling Bebeng. Areglo na lang po. Areglo? Ano nga na suggestion mo, Aling Cha? Ikaw ang nagrereklamo. Anong kondisyon ang gusto mo? Hindi humingi lang po yung anak niya ng, Ate Cha, sorry, hindi ko nabigla lang ako sa gabi. Hingi ng sorry sa'yo, yung anak niya. At ikaw naman mangangako na hindi mo gagawa ng masama ang kanyang anak. Ang kanilang mga anak. Opo. Hindi mo pagsasalitaan ng masakit. Hindi po. Hindi mo pakikialaman. Hindi
Mangangako ka na hindi ka na makikialam sa buhay nila. Opo. Unless kailangan nila ng tulong mo, ha? Opo. Tutulungan mo sila bilang kapitbahay. Opo. Kayo naman, Aling Bebeng, anong gusto mo? Sana, yung pag-ano niya sa mga bata, para respetuhin siya. Unahin muna niya pagrespeto ang mga bata. Igalang din ang Opo. karapatan Ng bata. iyong mga anak. Ano ba yung karapatan nila na sa tingin mo ay na Ay, violate niya? Mahilig po kasi sila magmura sa mga bata, mami. Mahilig ka pala naman magmura eh. Minura niya ng minura, kaya hindi rin siya ginalang. Huwag mo murahin. Hindi nakukuha sa mura ang bata. Po ang So yung mga anak ginagawa mo, nila. payuhan mo naman, ha? Mga Huwag anak kukuha ko, ng kutsilyo. Eh, ginajustify mo pa nga na yung pang-kutsilyo eh. Mali yun eh, ha? O okay na kayo? Okay na po. Mag-ayos na kayo, Aling Lisa. Kaya sa oras na ito, ang bawat isa ay nagpasya, asunto o areglo. Areglo. Arreglo po. Aling Lisa, anong problema mo? Nakakuwi ka. Areglo? Areglo. Okay? Atty. Aresa, ihanda ang kasunduan. Aking hinihiling na ang dalawang testigo ay lumagda rin sa kasunduan o kompromiso na ito. Ang kasunduan, una, isasantabi namin ang aming pag-aaway at hindi na magdedemanda tungkol sa tangkang pananaksak ng anak ni Richelda de la Cruz kay Maria Mucha Perez. Ikalawa, na pagsasabihan at pangangaralan ni Richelda de la Cruz ang kanyang anak na huwag manghahabol ng saksak at hihingi ng paumanhin na ang nasabing anak ni Richelda de la Cruz kay Maria Mucha Perez. Ikatlo, igagalang ni Maria Mucha Perez ang karapatan ng mga bata at hindi niya pagsasalitaan ng masasakit na salita. Ang hindi namin pagtupad sa kasunduang ito ay nangangahulugan na kami ay maaaring makasuhan. Sa inyong paglagda, ang aking hiling sa inyo at sa pag-uwi ninyo sa inyong mga tahanan, sana wala nang away, wala nang gulo.